Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po munang batiin yung Gomez family. Salamat po sa inyong pag-host sa amin, mag-asawa. And hello po kay Ate Mera, Claire, and Kuya Marlon, mga bagong kaibigan po. So salamat po sa inyo. Dalangin po namin ang inyong patuloy na paglago sa inyong buhay pananampalataya. Hello na rin kay Buboy, Jake, and Kuya Joey. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa Seeking God's Guidance and Wisdom. Now, yung talata po na ating aaralin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalm chapter 32 verse 8 and 11. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan na tanggapin po natin ang biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po rito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Sa Tagalog po, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong magiging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin, na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Marami ang paghihirap ng masasama, ngunit tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa kanya na sa Panginoon ay nagtitiwala. Magsaya kayo sa Panginoon at mag-alak kayong matutuwid at sumigaw sa kagalakan, kayong lahat na matutuwid sa puso. Na yung una po nating katuruan, ito po yung pinakauna na dapat nating isaisip. God gives instruction, teachings, and counsel. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng instruction. Sabi nga dito, I will instruct you, teach you in the way you should go, and I will counsel you. So yung Diyos po yung nagbibigay sa atin ng instruction. Alam mo po tayo mga tao, kailangan natin talaga ng instruction. Yung Biblia, yan po yung manual for life. Yan yung instruction kung paano tayo mabubuhay. Kaya nararapat lamang na binabasa natin yung banal na kasulatan, inuunawa. Kasi without instruction, life will be miserable. Sa buhay natin, sayang ang buhay without instruction. Sayang ang buhay kung hindi mo naunawaan kung paano gamitin yung buhay. Yung buhay, malalaman mo paano gamitin yan through the Bible, through the Word of God. Sabi ng Bible, I will instruct you. Sabi ng Diyos, I will instruct you. My instruction for life. And teach you in the way you should go. Tuturuan ka ng Diyos kung ano yung landas na dapat mong tahakin. And I will counsel you with my eye upon you. At bibigyan pa kita ng mga advice. Bibigyan kita ng mga katuruan. Bibigyan kita ng gabay. Na yung mata ko nakatitig sa napakasweet ng Panginoon, no? Papayuhan kita na ang mga mata ay nakatitig sa iyo. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kasi tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya gusto talaga ng Diyos i-direct yung ating buhay patungo sa Kanya. Lumago sa pananampalataya at magtagumpay bilang mga Kristiyano. So God gives instruction, teachings, and counsel. Kaya po congratulations sa inyo kung sumusubaybay kayo dito sa ating daily devotion. Nakikinabang kayo dito spiritually, lumalago tayo sa ating pananampalataya. That's one of the ways to receive God's instruction. Lalo na kung sinasabayan nyo talaga ng pag-unawa ng banal na kasulatan. Pangalawa po, obedience requires understanding. Madalas nating sinasabi, dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon kahit hindi natin naiintindihan yung sitwasyon. Okay, that's it, no? Okay lang hindi natin maintindihan yung sitwasyon, patuloy pa rin tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Pero tandaan natin, yung Christianity, hindi yan pagiging ignorante, na kahit di mo naintindihan yung Diyos na tumatawag sa iyo,
Diyos na nangusap sa'yo, okay lang. Now, okay lang na hindi mo masyadong naiintindihan yung sitwasyon as long as naiintindihan mo kung sino yung Diyos na gumagabay sa'yo. Kaya po Christianity is also about understanding who God is. Okay lang na hindi mo alam kung saan ka dinadala ng Panginoon, kung ano yung dapat mong pagdaanan. Kasi minsan talaga tama Kristiyano, we don't know. Pero ang mahalaga, kilala natin yung Diyos na siyang humahawak sa ating mga kamay at nagdadala sa atin sa mga plano ng Diyos. So, obedience requires understanding. Not about understanding the situation or everything about our situation, but understanding who God is. Kaya po kinikilala talaga natin yung Diyos na siyang gumagabay sa atin. Sabi po rito, be not like a horse. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na hindi susunod, hindi yan halika nga rito, hindi sila pupunta sa iyo hangga't wala yung mga bit and bridle. Yung kalabaw, lalagyan mo, lalo na matitigas ang ulo ng kalabaw, lalagyan mo talaga ng tali Hindi dito sa sungay ko, dito na sa ilong Kasi pag hinatak mo nga naman yung kalabaw, minsan pag sa sungay nakakabit, lumalaban pa. Pero pag kinabit mo yun sa ilong, isang kanti mo lang na ganyan ng tali, susunod na talaga sa'yo. So sabi ng Bible, huwag tayong maging kagaya ng kalabaw or kabayo or mola or baka na kailangan pantalian para sumunod. Na wala silang pangunawa. Kasi hayop sila Tayo mga anak ng Diyos. Sumusunod tayo sa Diyos kasi kilala natin kung sino yung Diyos. Nauunawa natin kung sino yung Diyos. Sapat na sa atin na sumunod sa Panginoon kasi kilala natin siya. Nauunawaan natin na yung Diyos mabuti at hindi niya tayo dadalhin sa kasamaan. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang lugar na mapapahamak tayo. Kahit di natin naiintindihan yung sitwasyon, that's fine as long as we understand who God is. So, obedience requires understanding. Pangatlo po, the disobedient suffers while the obedient rejoice in God's love. Yung mga hindi sumusunod sa iyo, masuwayan sa Panginoon, sila yung punong-puno ng pagdurusa yung buhay. Sila yung mga mali-mali yung desisyon. Kaya subukan mo, huwag ka sumunod sa Panginoon, subukan mong huwag sumunod sa Panginoon, subukan mong i-reject yung kanyang mga katuruan, instruction, teachings, counsel, yung mga payo ng Diyos, subukan mong i-reject. Mauuwi ka sa kapamakan. Punong-puno ng pagdurusa ang iyong buhay. Kaya sabi rito sa mga talata, marami ang paghihirap ng masasama. Totoo po yan. Kasi pag mali ang desisyon mo, magiging mali ang buhay mo. Pag mali ang buhay mo, puro pagdurusa yan. That's the consequences of wrong decisions. The disobedient suffers, while the obedient rejoices in God's love. Sabi po rito sa talata, ngunit tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa Kanya na sa Panginoon ay nagtitiwala. Mga kapatid, kung ikaw nagtitiwala ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Panginoon, asahan mo ang babalot sa iyo ay hindi pagdurusa o paghihirap dahil sa consequences ng ating mga kasalanan. Sa halip ang babalot sa atin ay pag-ibig ng Diyos. Mararamdaman natin at mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Sabi rito, ngunit tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa Kanya na sa Panginoon ay nagtitiwala. Kaya po sabi rito, magsaya kayo sa Panginoon at magalak kayong matutuwid at sumigaw ng kagalakan kayong lahat na matutuwid sa puso. Kaya po ang ganda ng series natin ngayon, it's about seeking God's guidance and wisdom. Hanapin po natin yung gabay, yung karunungan ng Diyos sa ating mga desisyon sa buhay. At sa gayon, yung mga desisyon po natin magiging tama. Tayo po yung magiging mga obedient people, obedient children of God, who will rejoice in God's love. Tayo yung babalutan ng Diyos ng Kanyang pag-ibig. Now, ilan po sa mga application sa mga talatang ito? Ito po yung pinakauna natin. Do not be like a horse who obeys without understanding. Huwag po tayong maging kagaya ng kabayo or kalabaw na pag hindi nilagyan ng tali sa ilong,
hindi susunod. Kailangan pa yung may sakit pa yung may pain pa bago sumunod Huwag na po nating antayin na tayo dumanas pa ng sakit, hirap at pagdidisiplina ng Diyos o makaranas ng sakit bago sumunod sa Diyos. Tayo po ay maging mga obedient children, mga anak ng Diyos na masunurin sa Diyos, na hindi na kailangan ng tali, nahihilahin ka pa para sumunod sa Diyos. Yung pinayuhan ka ng Diyos, nakita mo yung counsel ng Diyos, yung instruction ng Diyos, katuruan ng Diyos, ikaw willing na sumunod sa Diyos. So do not be like a horse who obeys without understanding. Kasi kapag hindi ka na hinihila, ibig sabihin nakikilala mo. Kilala mo yung Diyos. So mahalaga po sa ating mga Kristiyano na unawaan natin sino yung Diyos Kaya po sa bawat devotion po natin, ang goal po natin ay makahakbang tayo ng isang hakbang patungo, kahit isang hakbang lang, one step closer to Jesus, one step closer to God, one step closer to knowing who God is. Kaya po, bawat meeting natin na ganito, bawat devotion natin, kailangan mas naunawaan natin sino yung Diyos. Para mas lalo tayong sumunod sa Diyos na nauunawaan natin. So, nawa tayo po ay lumalim sa pagkakakilala sa ating Diyos. Hindi po kagaya ng isang hayop na hindi lumalago sa pagkakaunawa. So, do not be like a horse who obeys without understanding. Number 2 po, do not suffer for being disobedient. Yung formula po ng buhay, simpleng-simple lang pag ikaw sumuway ka sa Diyos, mali-mali decision mo, yung consequences niyan, magdurusa ka dahil sa mga maling desisyon. Now, bilang mga Kristiyano, kahit tama naman yung decision mo, sometimes you will suffer. Pero sabi sa Biblia, mas mabuti nang magdusa na tama ang iyong ginagawa kaysa magdusa ka ng mali ang iyong ginagawa. Now, generally speaking, kapag ikaw ay disobedient sa Diyos, kadalasan ito, pagdurusa ang kauuwian. So, do not suffer for being disobedient. Buti nga sana kung magdusa ka dito na lang sa mundo Pero paano kung dahil sa iyong pagsuway sa Diyos, ang pagdurusa mo ay pangwalang hanggan? Kasi mawalay ka sa Diyos ng pangwalang hanggan. So, do not suffer for being disobedient. Number 3 po, do not miss the opportunity to obey. Ngayong araw po, mga kapatid, meron tayong oportunidad na sumunod sa ating Diyos. Even right in this very moment, opportunity ito para sumunod sa Diyos. And throughout the day, marami po tayong desisyon dyan na maipapakita natin yung ating pagsunod sa Diyos. Now, every opportunity to obey is an opportunity for God to work in your life. Ulitin ko po. Every opportunity to obey is God's opportunity to bless your life. Kasi po, meron talagang blessing sa pagsunod sa ating Diyos. Meron talagang pabor sa pagsunod sa ating Diyos. Now, yung greatest favor, your greatest blessing natin, nagsimula na yan dahil binigay niya ang Panginoong Jesucristo sa atin. How much more, sumunod pa tayo, nagpailalim pa tayo sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung talagang sinabi mo, Lord Jesus, Panginoon ka na ng buhay ko, susunod ako sa inyo. How much more? Diba? Mas lalo kang ipagpapalain ng Panginoon. Meron talagang blessing. Makikita natin yung buhay natin, babaguhin ng Diyos araw-araw. Dadaling kanya sa magandang direksyon. Ikaw yung isang tao, kung ikaw yung isang tao na pag sinabi ng Diyos kaliwa, pag sinabi ng Diyos ng kanan, kakanan ka, kakaliwa ka, sumusunod ka lang sa Panginoon. Isipin mo mabuti, saan ka dadali ng Panginoon? Hindi ka papahamak ng Panginoon, hindi ka dadali ng Diyos sa isang lugar na mapapahamak ka. Dadaling ka ng Diyos. Sa halip dadaling ka ng Diyos sa kanyang napakabuti at napakagandang plano. Do not miss the opportunity to obey. Now, para naman po sa ating discussion, is there a command that God wants you to obey right now? Meron bang commandment sa Bible o command ng Diyos sa iyo right now, na nangungusap yung Diyos sa iyo right now, na gusto ng Diyos na sundin mo? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father,
Please forgive me when I disobey you. Right now, I ask for guidance and wisdom. Enable me to live as an obedient child. I don't want to miss any of your blessings that comes with obedience. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa akin. Tulungan niyo po ako na maging masunurin sa inyo. So, sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ngayong umaga, si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.